Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Yung mga nag-tune in pa lang ngayon, ang pinag-usapan po natin ay paralegal matters and migrant workers' rights. Ang first guest natin, napakinggan po ninyo, si Amor Itiague ng Migrant International. Head po siya ng Paralegal Manual Project ng nasabi kong grupo. Ang second guest natin, siya po isang lawyer sa ating bansa. Natapos po siya ng bar ng 2005. Dumating po siya dito sa Dubai ng 2008. Graduate po siya ng Ateneo de Davao. So sa mga taga Davao dyan, etong kababayan ninyo, siya po isang legal consultant with an Emirati law firm. Ito po siya, Attorney Ian Joseph Uy. Good evening, Attorney Uy. Magandang gabi sa iyo, Sir Art. Magandang gabi sa iyo, Madam Ellie. El lang tawag mo sa akin. Hindi ako madam. Magandang lalaki sa iyo, Sir Blue. Lagi, maganda yan, lagi talaga maganda lalaki. Sige, Attorney Uy, si Ian, Attorney Ian. Sa'yo naman, as a legal you're a lawyer sa Philippines, di ba? Yes, sir. Pero dito, meron bang mga Filipino lawyers or kailangan dapat may Arabic understandings, Arabic sila, language rin? Actually, dito, yung sa pagdating sa mga criminal cases or sa Dubai courts, actually local Emirati lang po ang pwedeng magre-represent. Okay. Ang trabaho po dito ng mga lawyers from the Philippines, focus kami sa real estate cases, civil cases, and DIFC courts, pati Dubai International Arbitration Center. So pwede kaming, kasi English doon eh. Oh. So pwede kami doon. So you represent a client or may kasama ka pa rin na Emirati? Yes, I represent a client sa Dubai International Arbitration Center. So galing nga to ha. So Filipino representing, I'm sure not only Filipinos na represent mo. Actually, kasi malalaking cases, real estate cases. So if the jurisdiction falls sa Dubai International Arbitration Center, medyo malaking pera din ang involved. Kasi medyo mahal doon eh. Oo, real estate. So, hundreds of millions yan. So anong pinaka-last case na hinandle niya? Hinandle mo? Or real estate case. Let's say, anong kaso? How much yung involved? 1M. 1M. Euros, dirhams? Dirhams. So ano yung buyer? Ganon? Or ano? Kasi ang property naman dito, if you will purchase a certain unit, aabot ng ilang millions eh. Totoo. So ito yung claim niya worth 1.5 million. So yun ang hinahabol namin ngayon. Claim nino? Nung kliyente ko. Ano Kliyente namin. Kliyente mo is real estate developer? Nope. Sa purchaser kami. Buyer siya? Yes. So din na turnover sa kanya yung unit? Yes. May habol pa ba yan? Kasi ngayon, lalo na ngayon, napakadaming buildings na, talagang nakakagulat. Ba't totoo ito? Kinukonsider po natin dyan yung una, yung kontrata na nag-sign yung parties. Actually, yung iba, 2007 dapat matapos na. Oo, totoo yan. Kaya lang hindi pa natapos kasi then hihingi tayo ng legal opinion from the Department of Land dito or developer yung Dubai Land dito, hingi tayo ng parang ano na bang estado ng unit na ito or building na ito. Parang progress, yes. Work progress Yep. Attorney Ian, uso ba dito yung pagka nag-cite sila ng na bankrupt sila, mali-let go na, malilibre na yung may developer? Ang bankruptcy proceedings po, ma'am, is kailangan po yun siya ng court declaration. So hindi po basta-basta magsasabi na bankrupt yung isang developer. Sa states. Kailangan po yun ng court declaration. So titingnan kung ito ba ay pagsisinungaling lamang o ito ba ay totoo. So maraming investigations na mangyayari. Ano nga yung article sa Article 11 ba yun? Yung sa states? Yung bankruptcy law? Nag-cite ka ng ano ba yun? Attorney Bluebird. Ay, wala akong alam dyan. Wala akong kasalanan na. Wala akong I have to write the brain silent. At Ian, Attorney Miranda Law. Attorney Ian, you were one of the guests or speakers doon sa paralegal training ng migrante. Ano yung finokus mo? Ano ba yung topic na diniscuss mo? Actually, ang tinitingnan ko kasi is ano yung main or common na problema ng isang OFW sa UAE in pagdating sa criminal cases. Ano nga po? So lumalabas na dito yung pag-i-issue ng cheque na walang pondo, pagkakaskas ng credit cards, at hindi pagbabayad sa bangko. Yun ang main na medyo problema karamihan ng mga Filipinos dito. So, in gist,
mahuhulog yun kasi sa criminal aspeto at saka sa civil na aspeto. Sa criminal na aspeto, once mag-issue ka ng cheque at nag-bounce yun, sabihin mo man yung security check yan or in-issue ko lang yan as guarantee check, pagdating sa criminal na aspeto, hindi na yan tatanggapin ng criminal court. May Supreme Court ruling ng Dubai na magagamit mo lang yung, sasabihin mo mang security check yan, magagamit mo lang yung depensa na yan doon sa civil case. So pagdating sa criminal case, medyo wag tayong basta-basta mag-issue ng cheque, tumalbog na cheque. Now, karamihan ng mga Pilipino ngayon na meron din kami mga cases sa office is yung credit cards. Okay. Kung titingnan natin, ito din ang isang issue na kung sino ba yung pwede nating titingnan dito na may credit limit tayo. Example, yung credit limit natin is 12,000, but ang utang natin umaabot ng 25,000, yung singil ng bangko. Sinasabi nila na interest. Kung titingnan nyo po, nandito po tayo sa UAE. Okay. Islamic region, na bawal po yung interest. Yung Sharia law, di ba? Yes, bawal po yung interest. So, ginagamit indirectly, sinasabi nilang service charges. So, kung titingnan mo yan, kasi pagkuha mo ng credit card, nag-issue ka ng cheque, blank. That's true. Blank signed check. That's true. Even if sinabi mo doon sa korte, nag-issue ako ng cheque, sinainan ko yan, nag-sign ako. Hindi mo pwedeng depensa na siya kasi yung sumulat kung anong inilagay doon eh. Hindi ko alam. Hindi mo yung depensa. Kasi once nag-sign ka, meaning nun, binigyan mo ng authority yung tao na may hawak ng cheque mo. Totoo. So kung nagbigay ka ng cheque, nilagyan niya ng 1 million dirhams, di patay ka kung wala kang pera sa bangko. So all they have to do is talagang serve the sentence. Kasi pumirma ka eh. Pumirma siya. Yes. Kasi nakakasira kasi dito sa circulation ng pera sa UAE. Kasi yung cheque is substitute as money eh. Opo. Okay. So kung titingnan mo, ang UAE mismo or Dubai is booming. So yung pera dito, yung cheque dito, hindi kagaya sa atin sa Pinas na pwede lang na maareglo. Areglo, pwede pag-usapan. Dito basta cheque is cheque. As good as cash. Yep. So, hindi depensa yung blank lang yung binigay ko sa kanya. Tingnan mo nga, kulay blue yung ink. Yung ink na sinayin ko, tapos yung nandoon sa amount, color, black. Hindi, yon. Once na nagbigay ka ng cheque at nag-sign ka, it means nun is panindigan mo yon. Now, ano ang medyo depensa doon sa criminal na aspeto? Kung ang nilagay ng cheque is 1 million, Opo. tapos nagbabayad ka pala sa kanya ng 500,000. So meaning noon 500,000 lang. 500,000. Pero pinasok doon ng tao is 1 million. Okay. Okay. Once, kasi pagdating dyan sa police, may investigation na proseso eh. Once na magsinungaling yung Nag-deposit. Pwede mo siyang filean din ng criminal case. Counter. Yes. Counter case. Yes. May nangyari ba ganon sa ating kababayan? Actually, ang sa ating kababayan po is, sa totoo lang, pagdating kasi cases dito sa UAE is medyo mahal talaga eh. Mahal yung legal fees. Of course, medyo mahal. So, yung iba, akala nila, sinasabi lang, uupuan ko na lang ito kasi 23 days or 21 days lang ako sa kulungan. Di na ako magbabayad nito. Oo, totoo. Mali po yun. Mali po yun. Sa criminal na aspeto, free na siya kung i-serve niya yung term. Pero sa civil na aspeto, is may karapatan pa rin yung may hawat ng cheque na kukunin yung amount ng pera. Okay, ulitin mo nga yun, yung pangalawa. Yung sa civil na aspeto, yung pagkokolekta ng pera, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Ayun. So, kasi maraming ang nagnanais na, sige, magpakulong na lang ako para tapos na 21 days, may chicken biryani pa. Parang hotel. Mali po kasi yon, kasi kung ang involved naman sa cheque is 20,000 dirhams lang, pambayad lang po yun sa abogado. So ang ibang complainant is ayaw na nila mag-file ng civil case. Kasi pambayad lang yun sa abogado eh. So better pakulong na lang siya. Pero kung magaling talaga yung humawak ng cheque mo, pag-file pa lang ng criminal case, simultaneously magpa-file siya ng civil case. Okay. Isasali niya doon sa criminal case. Kasi
Once kulong yung decision, hindi siya palalabasin hanggang hindi babayaran yung civil, para amount sa civil. ng pera. Oo. Yep. Under civil Yes. case naman. Yes. So ang madaling solusyon diyan, erase mo yung pera. Yep. Erase Or- mo. Yun lang naman, di ba? Yes. Or wag na mag-ingat kayo sa pag-issue ng check. Sige. Babalikan natin si after kay Attorney Uy, next guest tayo kasi mag-break tayo. So kung meron kayong mga katanungan, 4001 po, paki-text na lang po. Babalik kami.